Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke, chapter 2, verse 16. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ang presensya ni Kristo sa bawat tahanan. Ito po yung napakagandang picture ng nativity. Ito po yung dinatnan ng mga shepherd nung sila po'y pumunta sa Bethlehem upang makita ang Panginoong Hesus. So larawan po ng pamilya. Naroon po si Maria, naroon si Jose, at ang ating Panginoong Hesus nakahiga sa sabsaban. Siguro may tanong sa ating isipan, bakit hindi na lang sa isang palasyo ipinanganak ang Panginoong Hesus o sa isang marangyang pamilya? Alam niyo po, ang Diyos po ay nagdidil lamang doon sa mga taong nananalig sa Kanya. Kaya sa pamamagitan po ni Mary, nananalig sa Diyos, ganun din naman kay Jose. Ay doon po nabuo yung earthly family ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo po, ibig sabihin lamang niyan, lahat ng pamilya ay gusto po ng Diyos maranasan ang presensya ng Panginoong Hesus. Dahil wala po sa karangyaan, wala din po sa kayamanan, ang magpapaligaya po sa buong pamilya, kundi ang totoong kaligayahan, masusumpungan lamang po ng isang pamilya kung naroon po ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot po ngayon, maraming pamilya po nahihirapan. Marami pong nakakaranas ng kasalatan sa buhay, marami pong pamilyang nasisira, maraming mag-asawang naghihiwalay, at mga anak na nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. Hindi niyo po ba alam na kadalasan po ang problema sa lipunan ay nag-uugat sa pamilya? Kaya din po maraming tao ngayon na nag-i-struggle sa buhay, kadalasan po nag-uugat ang problema sa pamilya. Kaya alam niyo po, napakaganda ng pagparito ng Panginoong Hesus. Dapat po yung kanyang presensya maranasan ng bawat pamilya. Ngayon sa Ephesians chapter 5 verses 19 hanggang 21, ganito pong sinasabi. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Dito po nakapaloob kung paano po natin mararanasan ang presensya ni Jesus sa ating pamilya. Unang-una po, kailangan po maging sentro ng bawat pamilya ay ang Panginoong Hesus. Paano po natin gagawin yon? Kailangan po manalig tayo na ang ating pamilya ay madala natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng mabuting balita. Mahalaga rin po na ang salita ng Diyos may pangaral po sa ating tahanan. Kasi alam niyo po, sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Ibig sabihin, kung naipangaral po ang salita ng Diyos sa inyong tahanan, ang inyong buong pamilya ay tatanggap ng kaligtasan. At kung mapapansin niyo po rito, may binabanggit po na pag-aawitan. Ng mga salmo, himno at awiting espiritual. Siguro nagtatanong kayo, parang caroling yan, pastor, yung mga kanta patungkol kay Kristo. Actually, dun po nag-ugat. Itong pag-aawitan patungkol po sa Panginoong Hesus. Kaya kung kakarinig po kayo ng mga Christmas songs, lahat po yan ay patungkol sa Panginoong Hesus. Kasi dapat po sa ating mga tahanan, ang maririnig po madalas ay yung pong praise and worship, yung pagpupuri sa Panginoong Hesus. Kaya alam po, kadalasan kumakanta lang tayo ng Christian song pagkaaraw ng Pasko. Mahalaga po na yung presensya ni Jesus ay maranasan ng bawat tahanan kung lagi po tayo nag-aawitan ng mga salmo, himno at awiting espiritual. Ngayon mapapansin nyo po dyan, kailangan din po maghari ang pag-ibig ni Kristo sa bawat tahanan. Kasi pagka sarili pong pagmamahal o pag-ibig ang paiirali natin, hindi tayo magpapasakop sa isa't isa. Sabi po rito, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Alam nyo, uunahin natin yung sarili nating kagustuhan. Pero alam nyo po, ang sikreto po talaga ng maayos na pagsasama ay yung pong pag-ibig ng Panginoong Hesus ang umiral sa ating pamilya. Yung pag-ibig na hindi makasarili,
yung pag-ibig na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Magsasakripisyo ang lalaki para po sa pamilya, pang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ganon din naman ang babae, pipilitin niyang maging maayos, maganda ang kanyang tahanan dahil nais niya itong buuin. Ganon din naman ang mga anak, igagalang ang magulang, magtutulungan, sama-sama, at alam niyo po, mabilis po ang pagsulong ng pamilyang nagkakaisa. Kaya mahalaga po yung pasakop tayo sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Yun po ang sikreto ng magandang pamilya. Panghuli po, ang sabi dito sa mga talata pong ito, kung tayo daw po'y magpapasalamat sa Diyos, ay dapat gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. O binabanggit po yung in Jesus' name. Kasi alam niyo po, pagka ang pangalan po ng Panginoong Hesus ang naitatanyag sa ating tahanan, kikilos po ang Diyos. Maraming problema ang malulutas. Maraming mga sakit na gagaling. At higit sa lahat, maaayos ang takbo ng pamilya. Magkakaroon ng restoration. Tandaan niyo po, ang unang miracle ng Panginoong Hesus ay doon po sa kasalan. Ibig sabihin, gusto ng Panginoong kumilos sa buhay ng mag-asawa. At yung kwento ng prodigal son, kung maalala po ninyo, bakit ginamit ng Panginoong Hesus yung kwento ng restoration ng mag-ama? Kasi gusto ng Panginoon ma-restore ang family. Kaya lagi tayong magpasalamat in the name of our Lord Jesus Christ kasi ang pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.